Hindi sila pinababa? Hindi po, hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya na mag-isa? Opo, opo. Alam niyo ba marami siyang medisina, pinag-disyerte yan araw-araw? Kung ano yung pinainom sa kanya hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas, hindi pinapapasok. Dahil gusto nila silang maggamot. E paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman? Nung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po, March 12. Nandiyan po yung nurse niya. Monthly po yan, December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang medical procedure. Eh, 80 years old na po yan. Buwan-buwan ako mismo sinasamahan ko. At yung gamot niya, buwan ako rin po. Nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niyo po ganitong kwento. Parang alam niyo na po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan po yung doktor niya. Harap ko po si GPNP Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin kasi dito yung mga doktor? Sabi niyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung spokesperson na hindi nagsasabi na totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinalikuran niya ako. Sumunod kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, pinababa po ako. That was 3 o'clock pala po. Pinababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok. Si Bibi Sara nung gabi. Correct. Paano papasok is sarado na yung gate. As in sarado. Lahat po ng gate sa campus. Sarado po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nasa kayo po ako sa sasakyan. Nakimusap po ako papasukin yung mga doktor. Yung 3 doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po. After his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours. Or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya. Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that findings, kung talagang check up ng doktor ninyo ng maayos, is not fit to fly. Correct. Is not fit to fly. True for check up na po siya ng admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yun po. Kung gusto lang natin malaman dito yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano ito. Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor, ni dating Pangulo, at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa ngayon ng... 3 oras pong nag-iintay. Nag-request pa ng na magbabatog ng ECG, ma'am. Pero 3 oras nag-iintay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong installment yung papasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya.
yung ECG mismo, pati yung oxygen. Yeah. At ayun naman yung doktor, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records ninyo, ano oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas 2 na po. Siguro alas 3, ito, 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Correct. Huwag na tayo magpalikoy-likoy dito. Huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte, nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen cannula. Talagang sintomas yun. Pag nahihilo na sa diabetes, hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Hindi pa kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo talagang masama ang kalagayan, malubha